raw, napabalita na itong si Bongo ay gusto daw sumali sa majority, mga kababayan. Bakit kaya ano? Biglang nagbago ang isip ni Bongo. Nilaglag niya na ba ang mga DDS? Naku po, magwawala kayo dito mga kababayan. Pero ito po, panoorin natin ang video na kung saan po mga kababayan ay ninais daw di umano ni Bongo na sumali sa majority. What do you make of this power shift na kung saan na yung Duterte bloc na dati bahagi ng majority ay ngayon ay nasa minority na at ano naitsapwera sila, they were clueless na magkakaroon ng ng coup, Senate coup. At ngayon parang ang matindi pa nito mga kababayan, yung Senate coup na nangyari yan ay habang abala yung Senate Blue Ribbon Committee ay si Ping Lacson pala ay nangangalap ng pagpirma para mapatanggal si Chis Escudero. And mga kababayan, ayun, success, di ba? Kaya nga hindi raw nanood si Ping Lacson ng hearing nitong si Marcoleta. Ang ano nga nila na itsapwera kami. Attorney Ed. Well, kung titignan po natin from a historical standpoint, palagi namang independent ang Senado sa Malacanang. Hindi kagaya sa House, kapag ka ikaw ay natanggal dyan bilang speaker, ibig sabihin, hindi ka na gusto ng presidente o ng pangulo. Naalala mo, nung panahon ni Speaker Bebot Alvarez, di ba, supposedly, magsosona ng pangulo, nagulat siya, he woke up one day, hindi na siya ang speaker kasi namaniobra siya ng Malacanang sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte. So, ganun ang Kongreso, beholden kayo sa Pangulo dahil syempre maliit lamang kang bilang isang kongresista, mas maliit lang ang kapangyarihan mo, so kailangan mo makipag-alyansa. Pangalawa, mahirap magkaroon ng ligodon dyan kasi mahirap manligaw napakadaming bilang. Kaya hindi nila napaalis si Speaker Martin, mga kababayan. At may bali-balita ngayon yung mga vlogger dyan nagkakalat ngayon na mga galit kay Speaker Martin Romualdez. Di ko alam kung ano nangyari sa mga vlogger na yun. Bakit magalit na galit sila kay Speaker? Dapat kayo bilang isang vlogger, dapat maging matalino na rin kayo. Tingnan nyo muna yung ebidensya. Sabi nga ni Ping Lacson, resibo muna bago kayo magbintang. Kita nyo ngayon, sige, Kiko Barsaga, anong nangyari? Sabi niya, imbestigahan daw si Martin. Anong sabi ng iba? Iimbestigahan? Dapat, sabi ni Tito Soto, magbintang ka na magbintang, wala ka namang ebidensya, Totoy. 'Di ba? Ginagamit mo pa yung pamangking ko para sumikat ka, malayo kayo. Mahirap talaga manligaw diyan, mga kababayan. Ako naniniwala sa sinabi nito na kung saan po ang presidente ay talagang may say pagdating po sa leadership sa House. 'Di ba? Kasi mga kababayan, at saka ganun din yung speaker, kailangan talaga hawak mo yung mga yung mga kongresista na yan. Talagang may tiwala sila sa'yo at nakita nila ang pagiging leader mo. Kung hindi, ilalaglag ka rin ng mga yan. Pero presidente pa rin ang tingin ko na may say. Tama siya, naniniwala ako. Tao na dapat mong kausapin. Sa Senado, hindi ganyan. They've always been independent. Marami dyan ang mga senador, lalo pa kung huling kalahating taon na ng Pangulo, marami dyan naghahanda na sa 2028. So, kanya-kanyang personal na interest na yan. So, definitely, hindi mo maisasantabi yung posibilidad na palagi makakaroon ng pagpapalit ng liderato. Kasi they're very, very ambivalent. Although, syempre, on paper, sasabihin ni Senate President Soto, it has to do with preserving the integrity of the Senate dahil nga kabi-kabila ang mga dagok, aligasyon at kritisismo laban dito. But at the end of the day, he just had the numbers this time. Kasi, okay, hindi naman tayo sa naninira. May mga kilala ako dyan na mga vlogger talaga. Hindi naman sila, yung nagpalit lang sila nung panahon na kinaaway sila ng kabilang kampo. Meron akong kakilala diyan, mga kasama pa namin dati na nagba-vlog, mga kababayan, doon sa isang tawag dito, doon sa isang rape case, RAPE case, 'di ba? Diyan sa Palawan. Tapos nung nag-away-away yung mga yan, nako, saka biglang naging BBM vlogger.
Alam mo si Risa Ontiveros for example, syempre iba yung kanyang ruta na gustong mangyari sana, hindi nasusunod yan. Ganon din ang masasabi natin kay Senator Lacson among others, yung mga nag-engineer nitong kuna ito. No? At makikita mo na unti-unti na parang pupunta talaga dito kasi doon pa lang sa paghawak noong hearing dito sa Blue Ribbon Committee, marami nang hindi nakagusto doon sa paraan ng paghawak. May mga nagrereklamo. Totoo yan mga kababayan na talagang hindi nila nagustuhan yung ang importante kasi dito mga ka-GP Natics, dapat kahit na ikaw ay katulad ng binabanggit kanina ni Ping Lacson, yung mga nagdaan kasi parang pumasok sa ulo nila mga kababayan, porkit sila ay Senate President, sila na yung masusunod. Sila na yung parang kala mo, wala na silang pagkakamali. They don't even trying to ask yung colleague nila, di ba? Hinggil sa mga bagay-bagay. Parang majority kami. Kami lang dapat masunod. Kayong mga minority, ano kayo? Patapon kayo. Kayong mga minority, wala kayo rito. Di ba? Wala kayong say. Parang ganon. Hindi patas. Sabi nga kanina ni Ping Lacson, at the end of the day, presidente ng Senado si Tito Soto. So dapat, hindi niya meminosin yung mga minority. Kahit minority yan, colleague pa rin natin yan. So dapat, ibigay mo pa rin sa kanila ang respeto, gaya ng pagrespeto at pagturing mo doon sa member ng majority. Dapat hindi pwedeng ikaw ay may tinitingnan, may kinikilingan. Nagreklamo, so syempre merong dissatisfied. Pag may dissatisfied, madaling kausapin. And true enough, nung kinausap sila, readily bumoto sila. And interestingly, even Senator Bongo, no? Kasi nangyari dito sa Duterte Block, medyo kawawa din sila. Hindi na sila because syempre ang nagpasimuno dito si Risa Ontiveros, hindi ba, tsaka itong si Loren Legarda, so they were thinking ganon. Ibig sabihin ang talagang nag-convince para magkaroon ng coup ay si Loren at itong si Risa Ontiveros, pero ang naglakad daw ng pagpapapirma ay si Ping Lacson, 'di ba? Ay, galing talaga ng tandem, ano? At nakita naman natin na hindi talaga mga kababayan, parang bastos itong si Chis Escudero Parang ang tingin niya sa sarili niya, siya lang ang mataas 'Di ba? Nakita niyo kung paano pag halimbawa yung minority ay nagsalita, nilalayasan niya 'yan. Mga kababayan, ganun kabastos si Escudero. Naman sila boboto dahil kung hindi naman pwedeng lumapit itong mga to sa kanila. But even Bongo said, di ba, sabi niya kay Tito Soto, kung tinawagan mo lang ako, I would have signed the resolution. I would have even joined. Naku po, kung tinawagan lang daw, I would have signed the resolution. Oy, totoo ba yon? Pero sabi dito mga kababayan, Mama Irene Santiago, shoutout. Ano ba yung nabasa ko kanina? Oo, dapat may mga BBM vloggers na hindi sinusuportahan si Martin. Dapat sinusuportahan. Tama, bakit kanyo? Mga kababayan, na ito dapat suportahan. Dahil pag nawala si Speaker Martin, open na ang tinatawag nating impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang nandyan si Martin, yung protection, mga kababayan, ay yung assurance rather na hindi mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos ay laging nandyan. 'Di ba? Now, JP, paano kung halimbawa mali talaga si Martin kasabwat? Ibang usapan na 'yon. Ibang usapan na kapag si Speaker Martin ay kasabwat dito dahil sabi ng Pangulo, wala akong sisinuhin, wala akong sasantuhin. Naglabas na siya ng resolution. Ngayon mga kababayan, meron din siyang video na pinasinasabi doon na hindi siya basta-basta nagtitiwala kung walang ebidensya. Kung ang ebidensya mo lang ay picture na magkasama, hindi yun ebidensya. Ako, I totally agree with that. Kasi lahat tayo pwedeng makipag-picture kahit kanino, lalong-lalo sa mga politiko. Marami din ako mga picture na ganyan. Nandito nga lang sa cellphone ko at hindi ko naman ina-upload, mga kababayan. So naniniwala ako na evidence-based, facts-based, si Pangulong Bongbong Marcos. And in the end, think of it, mga ka-GP Natics, si Escudero, wala na, tanggal na. Di ba nung nakaraan may sabi Rigudon, balasahan sa Senado, Kongreso.
O, tanggal na si Escudero. Kasi nakita natin, nasa kanila talaga yung hindi magandang pagtrato, pangit yung pagdinig, bias. Tapos sila pala yung lumalabas ngayon na tawag dito mga kababayan, yung kanilang mga pangalan, ang mga nadadawit sa pagdating po sa mga flood controls, mga insertions, mga kickbacks, di ba? Si Speaker Martin, meron bang pinakita? Ang pinakita lang, sinabi lang, yung nakausap daw si Congrillo, nakausap daw yung iba na sinasabi, ito ay para kay Speaker Martin, para kay Saldico. Pero yun ay hindi po tatayong ebidensya kasi wala kang access, direct access, personal access, 'di ba? Not even yung tao ay nakipag-transaction sa iyo para kunin yung pera. At ang sabi niya, sabi ni Diskaya, ito ay naririnig-rinig niya lang. So, yun ay marites, hindi po katotohanan yun. 'Di ba? Malabong malabo. So, kaya kita nyo, si Speaker Martin nandun pa rin. Nagtataka ako dito sa mga iba, bakit gusto nilang ipatanggal si Speaker Martin? Sino kaya ang mga nagbabayad dito sa mga to? Bakit kuda ng kuda? Magantay muna kayo kung may resibo. Pag may resibo, kakampihan ko pa kayo. 'Di ba? Pag may resibo kayo, sasamahan ko kayo. Babanatan natin si Speaker Martin. Pero kapag wala kayong resibo, wala kayong maipakita, paano tayo babanat? Kulang naman. 'Di ba? Ang hirap kaya noon. Banat tayo ng banat. Oo, magnanakaw 'yan. Ano ka DDS, mga kababayan? Wala maipakitang ebidensya. Ngayaw-ngayaw ka lang ng ngayaw. Oh. Going back sa topic na iba na natin. Etong si Bongo, mga kababayan, naniniwala ba kayo na gusto niya talagang sumali dito sa majority? Ayon dito, mga kababayan, pagdating sa ganyang bagay ay hindi naman natin nila tinitingnan kung saan sila panig kung ano. Pero hindi ako naniniwala doon. Kaya gusto lang sumali sa majority niya ni Bongo. Siyempre, pag nasa majority ka, mga kababayan, may pag-asa ka makuha yung mga committees na gusto mo. Ngayon, nung sila ang nasa majority, may committees na hawak si Bongo. Ngayon, inalisan na siya. Lalo yung sa health, kinuha ni Risa Ontiveros na gustong-gusto ni Bongo. Paano? Doon kapakipakinabang yung kanyang malasakit. Doon niya gamit na gamit. 'Di ba? Tama, Sir Smokey, may resibo dapat. Hindi pwedeng tayo walang resibo. Mahirap yung tayo ay magbibintang kasi kaakibat niyan, kayo ay pwedeng makasuhan. 'Di ba? Makakasuhan at makakasuhan tayo, baka yung kinikita natin dito sa YouTube kukulangin pa. Gusto lang ni Bongo mag-espiya sa Madjo. Maari. Spy, 'di ba? Meron pa palang gusto nilang gawin. Hindi lang pala itong si Bongo ang gustong lumipat. Pati daw itong si Joel Villanueva, pagkakatiwalaan nyo pa. Sabi ni bakit mo ilalagay yan? Kasi sa inoffer daw ni Alan Cayetano, ilagay yung majority nyo si Senate Majority Floor Leader si Villanueva. Sabi daw ni Ping Lacson, bakit namin siya ilalagay? Dalawang Senate President na siya ang Majority Floor Leader. Tapos parehas. 'Di ba? Ibig sabihin may balat sa puwet. Hindi magandang maging Senate Floor Majority Leader. 'Di ba? Si Villanueva at isa pa, bakit mo ilalagay doon? Meron silang problema. Di parang sinabi na ng taong bayan niyan, paano kayo makakapag-imbestiga diyan ng maayos? Nasa kasamahan ninyo yung tao na iniimbestigahan. Isa pa yan. So, lumilipat sila kasi ayaw nila maging saling pusa kasi wala na silang kita eh. Kapag ikaw ay nasa minority, lesser yung pagkakataon na kayo ay mabigyan ng chairmanship. At kapag walang chairmanship, mababa ang kickback. Bakit? Mga kababayan, kapag ikaw ay may committing hawak, may budget yan.
'Diba? May budget yan. Oh, so sa bagay na yon, lamang ang nasa majority. 'Di ba? At saka makakakilos, Ma'am Juliet Lindbergh. Naghuhugas lang ng kamay yan si Bongo. Hindi yan naghuhugas ng kamay. Magiging spy lang yan at gagamitin niya yung pagiging majority to get chairmanship. Ganun lang yon. Pero hindi mo aasahan yan pagdating sa bilang. At saka baka mamaya, tama kayo spy, kung anong pinag-uusapan dyan ay isumbong ni Bongo. Oo, may pondo kasi ang committees. Di ba, Arda yan? Oo. Totoo yan. Mayroon na Kaya wag kayo maniwala dyan, nalilipat na si Bongo. Si Bongo, mga kababayan, inuurat lang kayo niyan. Di ba kasi, unang-una, kakampi siya dun sa majority para hindi yung pangalan niya, hindi rin mahalungkat. Mahalungkat din yung pangalan nila dito eh. Di ba, naglilinis din niya ng pangalan? Na kesyo tinanong niya si Diskaya, nagkaroon kayo ng ng join blah 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 ng aking pamilya, ng aking company. 'Di ba ng company ng tatay ko. 'Di ba mga ka-GP Natics, sabing ganoon, hindi maayos po. Nilinis na yung pangalan. Okay? So ito naman mga ka-GP Natics, talagang lang tayo ngayon, hapyaw-hapyaw lang eh. Ito, pag-usapan naman natin. Mga ka-GP Natics, naglabas ng pahayag itong si Tito Soto.